nananalangin, mga minamahal. Kaya kayo po ay matamang sumubaybay diyan sa ating pong pag-aaral. So ang sabi po ng verse 10, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. So meron pong dalawang tao na nagsipanhik, ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. So sa tingin natin, yung Pariseo po ay ito po yung mga ito po ay maraming alam sa Biblia. Ano po? Kung atin pong titingnan, at yung naman pong maniningil ng buwis, yan po ay, kumbaga sa atin, yan po yung BIR. So kung atin pong titingnan, ay parang talong-talo sa kabanalan at sa pananalangin yung isa. Ano? But in reality po, alam niyo po, merong kinalulugdan talaga ang Diyos pag tayo po sa pananalangin. Ano? At yun po yung ating titingnan. Verse 11, tingnan niyo po. Akin pong babasahin hanggang 13. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mangangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. So, kung inyo pong titingnan, meron pong ipinapakita na yung kanyang pong pananalita. Ang sabi po ng verse 12, makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, atin pong tingnan munang, unang puntos po nating makikita dito. Ang sabi po sa verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Unang puntos po nating makikita yung penitent prayer to God, mga minamahal. Pag sinabi pong penitent, hindi ho penitensya. Yan po ay penitent, feeling or showing regret for bad behavior. Alam niyo po, hindi po porke banal, ano ho? Tayo ho, alam niyo po ang pananalangin, sabi ko nga, hindi ho ang panalangin po ay hindi ho pagalingan. Yan ho'y pababaan sa Diyos. So, ang nakita po natin dito sa verse 13, na sinasabi ng talata, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, una po natin makikita yung penitent prayer, feeling or showing regret for bad behavior. Ano po? So, pag tayo po ay mananalangin sa Diyos, dapat po nating makita na tayo po bilang isang tao ay tayo po ay failure palagi. Dapat po tayo'y palya. Alam niyo po, kapag tayo po ay nangangailangan sa Diyos, lalo po tayong mananalangin. Ano? At doon po nalulugod ang Diyos, magiging totoo lamang po yung ating pong pananalangin, kalulugdan po ng Diyos yung ating pananalangin kapag yung ating pong puso ay mababa sa harapan ng Diyos. Ano po? Kaya ang sabi po diyan, the pleasing prayer to God. Kung ating pong makikita sa verse 11, tingnan niyo po yung Pariseo. Ang Pariseo po, ito po ay, pag sinabi pong Pariseo, ito po ay mga doctor of the law. Ano? So, ito po ay mga taong simbahan. But kung ating pong titingnan, yung kanyang panalangin ay iba po doon sa panalangin ng isa. Ano? Iba ho doon sa panalangin ng isa. Kung inyo pong titingnan, yung panalangin ng Pariseo ay mapagmataas. Ano? At nagmamalaki sa kanyang sarili. But kung titingnan po natin yung panalangin ng isa, sabi po, hindi makatingin, maniningil ang buwis, nakatayo sa malayo na ayaw itingin yung kanyang mga mata sa langit, is symbolize ng pagiging mababa. Ano po?
At sabi po diyan, ay ayaw na itingin ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Ibig sabihin po, makikita po natin dito yung kita niya, nung siya nanalangin, seryoso, at yung kita nila yung kanyang maling asal sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po diyan, penitent prayer to God, mga minamahal. Kaya maganda po nating makita pag tayo po yung mananalangin, hindi po kita natin na sa ating sariling tayo po yung magaling. Ano po? Huwag po nating makita pag tayo po yung mananalangin, kaya minsan ang panalangin po natin siguro ay hindi dinidinig ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Diyos dahil merong kumbaga ay bagaman sa ating sariling maganda, ba't sa tingin ng Diyos ay hindi maganda? Dahil kung inyo pong lalasapin, ang panalangin po ng Pariseyo ay maganda naman nga eh. Ano? Ay talagang kung inyo pong titingnan, parang ganyan, patawarin mo po lalo na nangangailangan ng yung awa. So, kaya ang sabi po diyan, ang Pariseyo ay nakatayo at nananalangin ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita. Nagpapasalamat din naman. But in reality, yung sa harapan ng Diyos ay hindi niya ino-honor yun because yung kanya ang in the way na siya po yung manalangin ay hindi ho ayos sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po ino-honor ng Diyos. So, the pleasing prayer to God, ito po ay unang puntos, yung penitent prayer to God. Dapat po makita natin na tayo po ay patuloy na palyado upang tayo po ay maging mababa sa harapan ng Diyos at di po nalulugod ang Diyos. Kaya po sabi po diyan ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi po ng talata, at mabalas. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi po diyan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan. So bago po yan nangyari, meron po doon sa chapter 6, ang sabi po diyan, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang taong di nagkakasala at ikaw ay magalit sa kanila at ibigay mo sila sa kaaway na anupat sila'y dalhing bihag, sa madalit sabi, nabihag po sila, gayon may kung sila'y magbulay sa kanilang sarili, sa lupaing napagdalhan sa kanila, magbulay, ibig sabihin, kaya sila'y nasakop ng ibang nasyon, dahil nung kanilang nagawang kasalanan. Ano po? Kaya, ang maganda po nawang mangyari, tayo po ay mananalangin ng marubdob sa Diyos at kalulugdan ng Diyos kung makikita po natin yung atin pong kamalian. Yung atin pong maling asal sa harapan ng Diyos. Dahil pagkita mong ikay magaling, para kang Pariseyo kung manalangin. Oh. Pero kung tayo po ay nakikita po natin sa ating sarili na tayo po ay laging palpak, ay mananalangin ka ng ayos sa Diyos. Mananalangin tayo ng ayos sa Diyos. Dahil tayo po ay nabubuhay lamang sa awat habag. Kaya dapat po nating makita yung ating kapalpakan upang tayo maging seryosong manalangin ng ayos at tama sa harapan ng Diyos. Ano po mga minamahal? Yan po yung sabi ng talata. Ano pa pong sabi diyan? Sa Luke, balik tayo po sa Luke, chapter 18. Ang sabi po diyan, verse 11 and 12, ang Pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga
manglulupig. Ibig sabihin, kita niya, dahil ang akala niya, siya ay lingkod ng Diyos at nakakagawa ng ayos sa harapan ng Diyos, yung kanyang panalangin ay tama at ayos. Ipinagkumpara niya yung kanyang sarili sa ibang tao at hindi niya nakita yung kanyang kakulangan. Kaya po ganun yung kanyang panalangin. Ano? Kaya kung inyo pong dadamahin, yung verse 13, kita na yung maniningil ng buwis yung kanyang kamalian eh. Kaya yung kanyang panalangin, bagaman niya lang po nakasulat, mas marubdob kaysa doon sa isa. Ano po? The pleasing prayer to God, una yung penitent prayer to God. Yan po yung gusto ng Diyos. Ano po? Yung lagi po nating makitang tayo po yung mali at pag tayo po yung nakita lagi tayong mali at kumbaga po ay yung ating mga salang ginagawa ay lagi po nating kita, mananalangin po tayo ng seryoso sa harapan ng Diyos. Hindi po maaaring hindi. Dahil pagka ikaw ay nagkakamali at hindi ka at alam niyo po, pagka kayo po ay nagkakamali at hindi kayo nagpapakumbaba sa Diyos, hindi kayo magiging seryoso sa pananalangin. At hindi kayo lalapit sa Diyos upang manalangin. Yan po yung totoo. Pero kung kayo po ay handang tanggapin yung inyong pagkakamali, ito po yung maganda na gusto ng Diyos at nakikita po na dito yung inyong kababaan sa harapan ng Diyos. Yun, salamat po. Ano? Yan po yung dapat po nating makita ang katotohanan. Salamat po. Number 2, ang sabi po diyan, sa verse 13 uli, ang sabi po diyan, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, una, penitent prayer. Pandalawa, unpretentious prayer to God. Pag sinabing unpretentious, walang pagsisinungaling. Tapat, totoo. Yun po yung dapat po nating kumbaga po ay ipanalangin sa Diyos na huwag tayong maging hipokrito sa pananalangin sa Diyos. Dahil alam naman ng Diyos yung ating isip. Walang lingid sa Diyos. Walang tagos sa Diyos. Kaya kapag tayo po'y mananalangin sa Diyos, dapat tayo maging totoo na nananalangin sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi po diyan, datapwat, bagaman alam na yung maniningil ng buwis na siya makasalanan, pero yun yung gusto ng Diyos. Hindi na siya kumbaga po ay nagpakahipokrito. Dahil maraming tao ay hipokrito sa pananalangin. Ano? Kaya ang sabi po diyan, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Kaya dapat po pag tayo po'y mananalangin, makita po natin yung ating pong mga pagkakamali at dapat pag tayo po'y mananalangin, dapat tayo po'y maging totoo sa pananalangin sa Diyos. Kahirap gano'n yung ikaw ay nananalangin pero ikaw nagsisinungaling pa rin. Yung Diyos na nga ang iyong kausap, lalo pa sa ibang tao. Ano? Kaya ang sabi po dyan, unpretentious prayer to God. Kaya nga ang sabi po ng Psalms, sabi po diyan, Psalms 34 verse 6, verse 6, ang sabi po diyan, 34 verse tama ba ang verse? Verse 15 pala. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay
bukas sa kanilang daing. So, ang gusto po ng Diyos sa atin, tayo po, pag nananalangin, ay wag po tayo maging hipokrito. Maging tapat po tayo. At sabi po ng talata, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. So, minsan sa ating buhay, pag tayo po nananalangin, minsan tayo hipokrito din eh. Katulad tayo ng Pariseyo, na pag nananalangin, Diyos, pinasasalamatan kita. Tama naman ang pananalangin niya, ba't merong maling motibo? Tama naman na siya manalangin pero yung motibo ng kanyang pananalangin ay sala. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. So dapat wag nawang mangyari na pag tayo po yung mananalangin, ganun na din yung ating panalangin. Dahil kung ating lalasapin po yon, ang sabi po diyan, hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangulunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tingnan niyo po, talagang meron pang itinurong tao para mapagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Meron pang sinising tao upang mapagtakpan yung kanya pong mga kakulangan. So kapag tayo mananalangin, para tayo kalugdan ng Diyos sa pananalangin, dapat tayo ay maging totoo sa pananalangin sa Diyos. Unpretentious prayer to God. Mga minamahal, yun po yung sabi ng talata, na dapat tayo ay maging totoo, walang pagsisinungaling, tapat at totoo. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Ano po, ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 12, 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang sabi po diyan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ibig sabihin, pag tayo po ay hindi totoo sa pananalangin, kahit anong panalangin ang gawin mo, pagka ikay hindi totoo sa iyong sinasabi sa Diyos, walang kwenta yung iyong sinasabi. Walang katugunan kang aantayin kapag ikaw ay hindi totoo, miski sa iyong buhay pananalangin sa Diyos. Yun po yung sabi. Kaya, dapat nating maunawaan na ang prayer ay mahalaga at dapat tama yung ating pananalangin sa Diyos upang ang ating pong daing at panalangin sa Diyos ay kanyang kalugdan. Ano? Kanyang kalugdan yung ating pong mga panalangin. Dahil po pag hindi po yan totoo, ay di para lamang po tayong Pariseyo na naninisi pa ng ibang tao, pinagmamalaki yung kanyang gawa, at gusto siyang purihin ng Diyos. Pero kung inyo pong babasahin itong talatang ito, yung inaring ganap kaysa isa diyan, ayun po yung maniningil ng buwis. Dahil doon sa kanya pong panalangin na kababaan sa harapan ng Diyos. Ano po? Unpretentious prayer to God. Dapat po yan po yung mangyari kapag tayo po ay mananalangin sa Diyos upang ang atin pong panalangin ay kalugdan at tugunin ng Diyos. Dahil kahit anong ulit mong pananalangin sa Diyos, and yet, hindi ka naman totoo sa iyong pananalangin sa Diyos, wala rin niyang kwenta. Huwag kang umasa ng katugunan kapag ang panalangin mo ay hindi ka naman totoo sa panalangin mo sa Diyos. Tapos, magtatampo ka pag hindi ka dininig ng Diyos sa iyong panalangin, ay kamusta yung atin pong pananalangin sa Diyos? Na dapat makita natin yung ating pagkakamali upang kalugdan ng Diyos yung ating mga panalangin. Dapat. Pero, maraming tao sa pananalangin ay hipokrito. Ano? So kung sa private life natin ay hindi po natin magawa yung ating pagiging totoo sa Diyos, ay what more pa sa panlabas nating pamumuhay. Kung sa private life natin, pag tayo po nananalangin sa Diyos ay hindi tayo totoo, ay what more pa po sa panlabas nating pamumuhay.
Kamusta po yung ating panalangin sa Diyos? Baka yung panalangin natin, talaga lang tayo ay nahawi ng magagandang pananalita, pero hindi naman talaga totoo. Ano po? Kaya dapat po nating makita na ang panalangin ay hindi po yan pagandahan ng hawi. Bagaman dapat maganda din ang yung sinasabing hawi. Ano? Hindi po yan pagandahan ng hawi. Yan ho'y patutuuhan sa Diyos. Ano? Wag po tayo magsinungaling sa harapan ng Diyos dahil alam po ng Diyos ang lahat ng ating iniisip. Sabi nga ng talata sa Psalms 139, wala pa ang salita sa aking bibig, ngunit narito, O Panginoon, iyong natatalastas ng buo. Natatalastas ng buo. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, kaya kinalugdan ng Diyos yung publican or yung maniningil ng buwis, bagaman alam ng Diyos na ito'y makasalanan dahil kita doon sa kanyang buhay yung kasinsiruhan, yung pagiging totoo niya sa kanyang pananalangin. Unlike ng Pariseo na hindi naman totoo. Bagaman maganda yung kanyang sinasabi, tingnan niyo po, maganda naman yung kanyang sinasabi Diyos, pinasasalamatan kita, nagpapasalamat din naman. Hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng mananingil ng buwis na ito. Maganda naman po yung kanyang sinasabi Pero, kung inyo pong dadamahin, yung kanyang panalangin, ay meron po kayong masesense. Ano? Sabi pa po, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Maganda yung kanyang ginagawa. Pero yung motibo, bakit mo yan? Ganyan ang iyong pananalangin. Gusto mong ikay purihin? Ano? Yan po yung, kumbaga po ay dapat nawag-nawang mangyari sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay narurumi, ang Diyos ay muhi. Pagka ang panalangin natin sa harapan niya ay kahipokrituhan lamang. Ano po? Yan po, unpretentious prayer to God. Ano? Unpretentious prayer to God. At sabi pa po diyan, verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis. Ito po yung maganda mangyari sa atin, na dapat yung ating pong pananalangin ay maging katulad ng maniningil ng buwis dahil meron po ditong ipinakikitang katotohanan sa likod ng pananalangin ng maniningil ng buwis na ito. Ano? Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So dapat yun po, ganun po yung atin pong maging panalangin sa harapan ng Diyos. Wala na po tayong ipagmamalaki kundi makita po natin na mabigat, una, pretentious prayer, na tayo po ay apektado nung atin pong mga nagagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Ano? Pag tayo po'y apektado, nung atin pong pagkita po natin yung atin pong nagawang kasalanan at tayo po'y apektado noon, dapat ang ating pong panalangin sa Diyos, ay magiging seryoso. Ano? Magiging seryoso. Dahil apektado ka at kung ikaw talagang Kristiyano, mabigat ang kasalanan po. Dapat ramdam po natin yung kabigatan ng kasalanan. At dapat po ay makita natin yung kabigatan nito upang tayo maging seryoso sa pananalangin sa Diyos. Pandalawa, yung unpretentious prayer to God. Maging tapat ka sa iyong pananalangin sa Diyos. Huwag kang maging hipokrito. Ano po? At pantatlo, sabi po ng verse 13 ulit, datapwat ang maniningil ng buwis. Sa bandang pahuli na po tayo, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, propine prayer to God. Number 3, propine prayer to God. Pag sinabing propine, akan pong isinama na rin ito, to treat with great disrespect. Ano po? So, ang ating pong panalangin ay magiging totoo sa Diyos kung ang tingin natin sa ating sarili
ay tayo po ay kaaba-aba. Ang sabi po ng talata, sa pandang pahuli ng verse 13, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Hindi po katulad ng Pariseyo, hindi ako katulad ng ibang mga tao. Ibig sabihin, kita po niya na sa kanyang sarili na siya ay mas magaling sa ibang tao. Ano po yung ang ating pagkakaiba sa ibang tao? Lahat po tayo makasalanan. Ang sabi po ng Biblia sa Roma 3, verse 10. Lahat po tayo yung makasalanan at ang Diyos po yung nakakakita niyan. Sa Genesis chapter 6, verse 5, makikita po natin doon. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. So lahat ng tao ay makasalanan. So kapag hindi mo yan nakikita, walang mangyayaring tamang pananalangin sa harapan ng Diyos. Wala po. Kapag ang kita mo, ang ibang tao ang mali at ikay tama, walang mangyayaring tamang pananalangin sa Diyos. Kaya ang gusto po ng Diyos, maging katulad, ang gusto po din pinararating po sa atin, maging tulad tayo na ang hindi ng maniningil ng buwis, na naningil ka ng buwis, hindi po, maging katulad tayo noong, kumbaga po ay yung ipinakita ng maniningil ng buwis na kanyang ugali ay yung kababaan sa harapan ng Diyos kapag mananalangin. Ang sabi po ng talata, ikaw ay mahabag, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ano pang ebidensya nyo? Na dinadagukan ang kanyang dibdib. Sabi ng talata, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Bakit? Ibig sabihin talaga yun, talaga siya'y hiyang-hiya doon sa kanyang mga pagkakamali. At siya yung kanyang hiya sa kanyang pagkakamali, yun po yung maganda eh. Hindi yung ikay nahiya sa iyong pagkakamali, inyit, lalayo ka sa Diyos. Hindi po. Yung kanyang hiyang yun yung nagtulak na siya po yung maging totoo sa pananalangin sa Diyos. At pagka ikay totoo sa pananalangin sa Diyos, kita mo yung iyong sariling ikay bulok sa harapan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay hindi ko lang po, ewan ko lang, pag ikaw hindi naging seryoso sa pananalangin sa Diyos, pagkaganyan ang iyong nakikita sa iyong sarili. At diyan po nalulugod ang Diyos sa mga panalangin ganyan. Ano? Kaya ang sabi po ng talata, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, yun po yung gustong makita o gustong mapakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Yung makita mong ikaw ay walang-wala at maging totoo ka sa Diyos at makita mo yung iyong mga shortcoming or pagkakamali sa harapan ng Diyos upang makita mo sa iyong sariling wala kang may pagmamalaki. Para po ang ating pong panalangin ay kalugdan ng Diyos. Dahil pagka makikita natin tayo po yung may nagagawang ayos sa harapan ng Diyos at yun yung ating pagmamalaki sa harapan ng Diyos, ay hindi yan i-honor ng Diyos. Hindi po. Kaya nga sabi ng verse 14, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanilang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Tingnan niyo po. Why inaring ganap? Dahil yun ang gusto bakit inaring ganap ng Panginoon yung maniningil ng buwis? Dahil yun ang gusto ng Diyos na kumbaga po ay atin pong maramdaman sa ating sarili. Na tayo po yung mababa, makita natin yung ating mga pagkakamali, maging totoo tayo sa Kanya sa pananalangin upang at makita po natin tayo po ay sablay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano? Yun po yung sabi, kaya kung makikita natin kung tayo magiging katulad ng Pariseyo na sa pananalangin, ay sabi nga, hindi yan i-honor ng Diyos. Kaya yan po yung sinasabi. Ang sabi po diyan, propine to treat with a great disrespect. Hindi po katulad ng Pariseyo na siya po yung nagmalaki sa kanya pong pananalangin. Siya po ay, ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas banal kaysa sa iba.
Ang tingin niya sa kanyang sarili, siya'y worthy. Ano? Karapat-dapat. At siya po ay nakatingin dun sa ibang pagkakamali. Hindi niya makita yung kanyang sariling pagkakamali. Ano? Yan po yung laman ng kanyang panalangin kung inyo pong dadamahin. Ano po? Kaya yan po yung sinasabi diyan sa talata na merong panalangin ang Diyos na hindi niya hindi siya natutuwa. Ano? Pero meron naman panalangin na doon natutuwa ang Diyos. Ano po? At dapat po nating makita yan. So, ang sabi pa po diyan sa verse 13 ulit, balik po tayo. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatingin sa malayo ay ayaw na itingin man lamang yung kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Pagdating po ng verse 14, natin huling pagkukumparahin yan, ang Pariseo ay nakatayo, nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. So makikita po dito natin yung unselfishness niya sa pananalangin. Unselfish in prayer to God. Ano po? Dapat po, hindi po nating makita yung pakinabang dahil ang gusto nito siguro, kaya ipinakita ng Pariseo yung kanyang, sinabi niya yung kanyang mga ginagawa, siyempre gusto din siguro ng biyaya ng Diyos. But, kung atin pong makikita, yung wala dito yung sa maniningil ng buwis, makikita po natin dito yung unselfish in prayer to God. Ano po? Kaya pag tayo po ay mananalangin, wag puro sarili po natin. Ano? Dahil kung inyo po makikita, yung Pariseo at maniningil ng buwis, ang laki po ng pagkakaiba. Wala na siyang inimik eh. Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So yun naman Pariseo, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. So, dapat kapag tayo po ay mananalangin, wag po tayong maging sentro lamang upang tayo purihin ng Diyos sa ating sarili, sa ating mga ginagawa. Ano po? Dapat po makita natin talaga dito na tayo po ay, sabi nga, maging totoo tayo sa pananalangin. Wag po tayong maging hipokrito sa pananalangin na dito po ay ang Diyos ay hindi po nalulugod. Dahil kapag tayo po ay nananalangin, nakatulad po ng ibang mga tao, na ang kanilang pananalangin ay ganito, katulad ng Pariseo, ang laman ng pananalangin ay hindi po ino-honor ng Diyos. Hindi po ino-honor ng Diyos yan. Kaya po, nililinaw po ng mga talataang ito na dapat tayo po pag mananalangin ay hindi po lamang sa ating pangsariling kapakanan. Kaya nga sabi po ng Psalms, inyo pong makikita dito, ito po yung gusto ng Diyos na maging buhay natin sa, maging attitude natin sa pananalangin. Ang sabi po ng Psalms 51, Psalms 51 verse 2, 3, hanggang 5 at 7. Sabi po diyan, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking mga kasalanan ay laging nasa harap ko. Verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Pagdating po ng verse 7, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi
kaysa niebe. Alam niyo po, dapat po nating makita yung atin pong sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Huwag po nawang makita natin, pag tayo po ay nananalangin, huwag po nawa nating makita yung atin pong kagalingan sa harapan ng Diyos. Ano po? Ano pa pong sabi diyan? Sa verse 13 ng Luke. Sabi po ng verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ano po yung ating makikita ditong katotohanan sa tagpong ito kung bakit ang Diyos ay nalulugod? Panghuli, number 5, yung submissive prayer to God. Ano po? Kapag ikaw ay mananalangin, kilalanin mo yung kung sino yung iyong pinapanalanginan. Ano po? Kilalanin mo yung iyong pinananalanginan. Kapag ikaw ay mananalangin, dapat ang iyong panalangin ay mababa. Dahil pag alam mo kung sino yung iyong kinakausap, tingnan niyo po, pag ang tao ay ang kausap ni kalevel lang niya, hindi ginagalang. Kumbaga po ay pag ang tao ay kausap niya yung kanyang kalevel lang niya, hindi itong galang na galang. Pero pag mataas sa kanya, gumagalang. Pero kung tayo po, kaya ang tingin ng Pariseyo sa kanyang sarili, ay tingin niya siya magaling eh. Lingkod ng Diyos, Pariseyo. Ano? Taong simbahan, ay siguro naman Panginoon, wala namang pagkakamali. Ano? Kaya ganoon siguro ang kanyang panalangin. But yung maniningil ng buwis, kita niya yung kanyang pagkakamali at kilala niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ano? Kaya ganito yung kanyang panalangin, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Dapat makita natin yung gusto ng Diyos sa atin at makita at maramdaman dapat natin, pag tayo po'y mananalangin, meron tayong mapagpasakop na kalooban sa harapan ng Diyos. Dahil pag tayo po'y mananalangin na tayo lalapit sa Diyos na kung sino tayo, ay sala po yun. Kaya ang sabi po ng talata, verse 14, balik ulit po tayo. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Bakit? Dahil yung isang nanalangin ay nagmamataas sa kanyang sarili. Dahil malinaw po sinasabi, sapagkat ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ang gusto po ng Diyos sa atin, pag po tayo mananalangin, ay yung may mababang kalooban pag tayo po'y nananalangin. Yun po yung gusto ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo po'y mapagmataas. At tandaan po natin, hindi po lahat ng panalangin ay ino-honor ng Diyos. Hindi po lahat ng panalangin. Ano? Maging sa atin, bilang tayo po'y mananampalataya, kamusta po ang ating pananalangin? Tayo po ba'y nananalangin ng naaayon sa kalooban ng Diyos? At ang kinalulugdang panalangin ng Diyos ay yung unang makita natin sa ating sarili na yung mga gawa natin laging palya sa harapan niya. Para tayo po ay lumapit pag tayo po kita natin yun pong ating kumbaga mga gawa sa Diyos na laging palya, kita natin at tayo po ay may kabigatan
makikita po natin dito na tayo po ay nananalangin na ng ayos sa Diyos. Kaya ang sabi po ng talata dyan, sinasabi ko sa inyo na naug at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Sapagkat bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. So, yun po yung mga katotohanan na atin pong pinag-aralan. Ang Diyos ay nalulugod doon sa taong pag nananalangin ay kita niya yung kanyang mga maling behavior. Pandalwa, ang Diyos ay nalulugod doon sa panalangin ng tao na totoo. Walang kasinungalingan. Ano? Yung totoo. Hindi yung pakitang tao. Doon nalulugod ang Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa panalangin ng taong kita niya, profound prayer, dito nalulugod ang Diyos pagka kita mo sa iyong sarili na ikaw ay mababa. Ano? At sabi po number 4 na puntos, yung unselfish prayer to God. Ano? Unselfish prayer to God. Maging totoo ka sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang atin pong buhay. Ano po? At number 5, submissive prayer sa Diyos. Alam niyo po, ang gusto ng Diyos na makita sa ating mga panalangin, dapat tayo po ay mababa. Dahil hindi po mangyayari yung 4 na puntos kapag tayo po ay hindi mababa sa pananalangin sa Diyos. Hindi po mangyayari na ang ating panalangin ay kalulugdan ng Diyos kapag tayo po ay hindi mababa sa harapan ng Diyos. Kaya mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, yun po yung katotohanan patungkol po sa prayer. Merong panalangin na hindi kinalulugdan ang Diyos. Pero meron din namang panalangin na kinalulugdan ang Diyos. At dapat maging ang ating panalangin ay makakitaan ng mga katotohanan na ating pong napag-aralan upang ang Diyos po ay kalugdan ng ating pong mga dalangin sa Kanya. So, yun po yung mga katotohanan na atin pong napag-aralan sa Diyos. So, tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa inyong pong biyaya. Salamat po sa mga katotohanan na amin po napag-aralan. Hindi po mangyayari yung pang-5 puntos, yung 4 na puntos kung hindi po mangyayari yung pang-5, yung kababaan ng aming puso sa Diyos. Kaya patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon Diyos, sa pananalangin. Nawa ay wag po naming makita yung aming kagalingan, yung aming pong sarili, upang ito po yung maging dahilan kung bakit kami po ay hindi ninyo aariing ganap sa pag kami po yung nananalangin. Nawa po, Panginoon Diyos, ay patuloy niyo pong pagpalain ng bawat nakapakinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo pong patuloy na kumase sa amin po na pag-aralan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo pong patuloy na nangusap sa bawat isa. Pagpalain niyo po nawa ang amin po na pag-usapan at kayo nawa po, Panginoon Diyos, ang gumabay sa bawat nakapakinig. Pagpalain niyo po nawa kami, ang lahat po nito ay amin po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita na ating pong napakinggan sa tungkol po sa the pleasing prayer to God, ang dalangin nakalulugod sa ating Panginoon. So, yun po. At nawa ang ating mga dalangin
ay tunay na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. At tayo may kanyang mga anak, at kung tayo ay anak na nakikipag-usap, ang Diyos ay nalulugod sa atin kung ang ating attitude sa Kanya ay tama. Okay, so ngayon pong gabing ito, tayo ay dadako na sa atin pong prayer request, okay? And thanksgiving. Yan. So, sino po mula sa crowd? Brother Eric, ang Mask of Sorrow. Okay. Sino po yung nais magpasalamat? Baka meron na kayong tinugon na panalangin. Yan, Tatay Fred. Mhm. Amen. Aha. Hmm. Talagang, talagang pag naedad niya ho, yan eh. Amen. So, yun. So, pag-pray po natin ang Tatay Fred. Yun. Yung sa kanyang mother, ang inay ay medyo daw nahina ang oxygen level. So, pag-pray po natin. So, sino pa po ang may panalangin? Brother Joshua. Yan. Oo nga, kumusta si Sir Jake? Makulit na uli. Okay. So, pagka naglalakad na uli, okay na yon. Magmotor na uli. Kama. Okay, so pag-pray natin patuloy si Sir Jake. Si Sir Jake po na-aksidente nung isang araw. Sa baka hindi alam ng ating ibang mga kasamahan, yun po yung medyo nagkaroon ng minor, hindi minor ba o major? Minor na dahil humina ang minor kaya po nagkaroon ng kaya minor accident. So pag-pray natin si Sir Jake, medyo nabulbog ang kanyang katawan at pero kulot pa rin po ang kanyang buhok kaya okay lang po. Okay, so pag-pray natin sa yung safety din sa mga nagmumotor po, kayo mag-ingat lalo't naganda na ang daan sa Taysan, Utay-Utay ay lalong nagbibibilis. Dito na lang sa tapat ng church, medyo nabilis na ang gabok sa pagpunta rito sa simbahan. Itong buwang pong ito, opo. Kabi-kabila ang aksidente sa motor, especially sa motorcycle. Okay? So ingat po. Bababa muna bago matumba. Okay. Okay, sino pa po ang may prayer? Brother Eric. Pasasalamat. Yun. Ilan taon ang tatay? 78. Oh. Alam niyo ba, ang tatay niya 78, nagbabalagwit pa. Malakas pa po ang tatay ni Brother Eric. Ano na? Magaling na yan. Siya ho ay. Yan. Sa Bible study po, pag-pray natin si Brother Eric, yung kanyang mga Bible study, yung online and offline na mga Bible study, pag-pray natin, at saka yung kanyang father din, 78 na pala ang tatay. No, lakas pa eh. Medyo malakas pa ho ang tatay ni Kuya Eric. Pero hindi nakakit sa niyog ang tatay. Talaga, okay, papahangain pag nakakit pa sa niyog. Okay. Okay, sino pa po ang may prayer? Kayo pong mga naririyan sa ating pong online, baka po kayo may mga prayer request na nais ipaabot po ng ating po may pag-pray maya-maya. Meron pa po? Uso ang mga sakit ngayon, so ipag-pray po natin ang ating mga kalusugan ay palakasin ng Panginoon. Kayo uminom ng mga herbal tulad ng alaksan, ng mga boy Jessic. Herbal talaga yan. Okay, hindi. Maglaga ka ng luyang dilaw. Dahon ng, may binibenta nga si JM dahon ng guyabano. Uubusin ang dahon ng guyabano. VCO. Maganda rin po ang VCO na inumin. Yung virgin coconut oil. Ano pa ba ang mga
herbal. 7-7. Gawin nyo na pong 8 para mas mabisa. Okay? May isesend. Sige. Apo, yun po yung mahalaga. Lalo sa panong ito, uso ang mga sipon, lagnat, nawawala ng lasa. Yan, ay usong-uso ngayon. Okay? Saan po ipinadala? God is able. Ito po. Yan, meron na pong dumating. Mula kay Adrian. Kay Rosemary. Okay, si Rosemary. Rosemary Gunay. Thanksgiving po. Mapagpalang gabi po sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakalob sa akin sa iba't ibang aspeto. Tunay na biyaya ang kumiling sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Yun, totoo yan. Leaning unto God. Prayer request po, unsaved loved ones. Nawa sa biyaya ay makakilala din at maligtas. Daily devotions. Provisions in different aspects. Health po. Maging ang mga kapatiran po na may karamdaman naway loobin ng agarang kagalingan. At yun po, highlight po ng prayer request ko is ang upcoming election for CTE organization. Anong CTE? College of Teachers Education. Okay? Tatakbo po as officer, representative for welfare division. Aba, pag-pray natin. Ano to? Gagamit ba ng PCOS machine dito? Hindi naman. Okay, so pag-pray natin to, tatakbo po as officer. Nawa po'y gabayan at kung loloobin ay mapabilang na maging kagamit-gamit nga po. Di lang sa posisyong ipagkakaloob kundi maging daan din para mas maibahagi ang Panginoon sa iba. Ayun po, salamat. Get well po sa lahat. Keep safe and God bless po. Ingat po kayo. So pag-pray natin si Rosemary, yung kanyang candidacy for, representative for welfare division. Meron na pala mga ganito ngayon. So yan, pag-pray po natin siya. Kailangan pa ba itong ipangumpanya? Si Rosemary. So pag-pray natin, maganda na bawat estudyante, kung may mga org na ganyan sa school, ay kayo ay mapalagay sa mga key position. Maganda na ang leader ay mga righteous leader. Okay, magandang pangarapin. Ang SK chairman ay Christian, ang mga nasa sa pamahalaang bayan ay mga Bible believer. Napakaganda yan. Maging sa school, umpisan sa school din, sa mga organization tulad niya na Christian ang makaposisyon. Okay? At kayo magpapalaganap doon ng mga online sabong. Okay, yun lang. Janet Kumal. Yan. Pag-pray, kay Ate Janet. Si Ate Janet, naririto kanina si Ate Janet din. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa kalusugan, sa pag-iingat palagi at sa buhay. Ang prayer request ko po ay kalusugan at paggaling ng mga may sakit na mga mahal ko sa buhay. So yun po, pag-pray po